Hello guys, welcome back to my vlog. I'm so happy today is December 31. Happy New Year sa inyong lahat. At ngayon, nagpapasalamat lang po ako sa mga lahat ng tao na nag-subscribe ngayong taon na to. At kung di pa, mag-subscribe na po kayo. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. Well, today in this episode, pag-uusapan lang natin, since na New Year ngayon, ano nga ba yung mga bagay-bagay na dapat nating i-close ngayong New Year? Yung mga dapat nating isara, yung mga dapat nating kalimutan, ibaon sa 2025 at huwag nang dalin sa 2026. Okay? So, wagalis. At yun nga, so welcome back. At ito, so kung napapansin nyo, ewan ko baka nakikita nyo, ayan, ilapit lang natin ng onte. Blurry siya, kasi nga yung setting ng camera ko, iba naman. Pero, this New Year, this December 31, so tomorrow ko siya may upload, January 1. Again, Happy New Year sa inyong lahat at sana naging masagana ang inyong medianoche. And, today, nagluto ako ng embutido. Well, embutido, ano ba yan? Beef rendang, may onting scallops, leche plan, buko salad, at syempre yung prosperity basket natin nandyan, at yung mga fruits, at kung ano-ano pa. Ayan. Nagluto lang tayo kasi nga, wala naman tayong bisita masyado. May inaantay tayo pero sana dumating. Hindi ko sila kilala. First time ko sila mamimit ngayon. Pero as a sign of giving thanks to all the blessings that we have received this 2025, I would like to give back by inviting people, strangers. And eventually, we'll become friends. Diba? Okay. So yeah, going back to our topic, ano nga ba ang mga dapat nating i-close this 2025? Ano yung mga bagay na kailangan nating ibaon muna sa 2026 at hindi muna kailangang balikan? Okay, inayos natin yung camera natin. So, una sa lahat, ang kailangan nating itago is yung pain, yung mga sakit. Yung mga sakit na kala natin hindi masakit. Yung sabi natin lagi, okay lang ako, pero hindi naman. Ito yung mga bagay na kailangan. Kung may nararamdaman ka, umiyak ka. Kung may nararamdaman ka, i-share mo. Kung may nararamdaman ka, tumawag sa Diyos, manalangin, pumunta sa kahit anong simbahan or sa sulok ng iyong kwarto, walang masama kung umiyak. Hindi ka mahina kung umiiyak ka. Next, ano nga ba yung mga next na kailangan nating itago is yung mga relationship na hindi na kailangang ipagpatuloy sa 2026. So, ito yung mga bagay ito yung mga relasyon na lagi kang inuubos, minamaliit, hindi ka ipinaglalaban. Kung sa tingin mo, nararamdaman mo, or all of the above yan, sa relasyon mo ngayon, time to let go. Time to move on. Time to look for someone new. 'Di ba? Kung lahat yan nararamdaman mo, hindi mo deserve na masaktan ng araw-araw, ng paulit-ulit. Okay? Sa 2026. So, make yourself a priority this 2026. Self-love. So, minsan nga 'di ba, ang sabi nga natin, kapag umalis ka sa isang relasyon, minsan hindi yan kawalan, kundi isa yang protection. Next that we need to let go of is self-blame and regrets. So ito yung mga bagay na sana pala ginawa ko, sana pala naging matapang ako, sana pala sinumulan ko na dati. Ito yung mga bagay na sana. Pero once again, in this episode, I'm going to repeat na everything happens for a reason. Lahat nasa tamang panahon yan. Hindi binigay sa iyo
sa iyo yan noon ng Diyos kasi hindi ka pa ready noon. Hindi ka emotionally ready, hindi pa sa iyo time or hindi pa time para ma-receive mo yung blessings na yun. So whatever that you have right now, count your blessings, small wins count, kahit ano pa yan. Kung may maliit kang problema na nalagpasan, big sabihin, congratulations, that is still a small win. Hindi man yun yung pinapangarap mo na bonggang-bongga, I'm sure na itinawid ka dun sa mga nararamdaman mo noon o yung mga sakit na nararamdaman mo noon. Okay, the next thing that you need to let go of is failure or fear. Fear of rejection, fear of not being enough, and fear of failure. Kapag natatakot ka sa mga bagay na to, ibig sabihin hindi ka nagte-take risk, hindi ka sumusubok. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan, di ba? Hindi ka magiging risk taker. Kasi minsan lagi tayo nasa comfort zone. Kapag nasa comfort zone tayo, ibig sabihin hindi tayo nag-grow, 'di ba? Parang sa isang box, kapag yung isang tao nilagay mo siya sa box, 'di ba? Hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang yung growth niya. Pero if you go outside of your box, doon mo malalaman, doon mo makikita kung ano pala yung magiging potential mo, 'di ba? So konting tapang lang ang kailangan mo diyan. Hindi mo naman kailangang isugal yung buong buhay mo dito sa bagay na to. Small steps, 'di ba? Baby steps. Kaya nga may tinatawag tayong baby steps. If you try to walk yung baby steps nga, 'di ba? Malalaman mo and eventually you'll get used to it. And you'll get used to the feeling na oo nga no, kaya ko nga pala. Lastly is we need to close the chapter of our life. Minsan may kailangan talaga tayong i-let go, may kailangan tayong hindi na ipagpatuloy sa 2026, kagaya siguro ng mga trabaho na nakasanayan natin, kagaya nga nung kanina sinasabi ko, comfort zone. So kung sa tingin mo, it's the end of the road for you, kung halimbawa sa mga taong napapauwi o yung mga taong mawawala ng status, then if you think it's already the end of the road, then choose to embrace what's coming next. Choose to embrace the next chapter of your life. Kung sa tingin mo na sa pagpipilit mo ng bonggang-bongga is nawawala yung happiness mo or yung peace of mind, again, always choose yung clarity o yung kapanatagan ng isip at puso natin. Okay? Alright, so that's the end of this vlog. Sana may natutunan kayo. And if you like this video, don't forget to like and subscribe. Again, salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe ngayong taon na to. Mas marami pa po sana mag-subscribe sa akin sa buong taon. Thank you po, Lord. Thank you po sa lahat ng mga blessings ng 2025. At paki-comment below, ano ang kailangan nyong i-close ngayong 2025? Right? Happy New Year po sa inyong lahat. Galing sa aming buong pamilya, maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye.